doon sa Lucas po, may nabasa kung, ano, hindi ko lang matanda kung anong, ano yun. Sa Lucas 6 yata yun, hindi ko lang kung anong verse yun. Bali, yung tungkol sa punong, hindi ay ang mabuting punong kahoy, hindi namumunga ng masama. Saka yung mabuting... Yung masamang punong kahoy, hindi nabubunga ng mabuti. Ano po ang tanong nyo ron? Kasi may binabanggit kayo sa TV na yung anak hindi pwedeng magmana ng kasamaan sa magulang. Mayroon bang kontra doon? Wala. Kasi ganito eh. Ang tinutukoy ni Kristo punong kahoy dyan, hindi naman yung tatay at saka yung anak ang bunga, hindi eh. Ang tinutukoy niya dyan, punong kahoy, mangangaral. Mangangaral yan. Pakinggan nyo sa Mateo 7, ganito ang ating mababasa sa versikulo 15. Hindi, 14 muna. 14. Sapagkat makipot ang pintuan. Hindi, 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Tinutukoy po yan dyan, mga bulaang propeta o mga sinungaling na mangaral. Mag-iingat kayo sa kanila, sabi ni Jesus. O anong sabi? Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Ayun, yung palang mga mangaral na manluloko, hindi mo makikilala sa damit. Hindi mo rin makikilala sa muka. Sa kanilang wikang bunga, inyong makikilala sila. Therefore, ang mangangaral pala, nakikilala sa bunga. Bakit? Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Ayo, hindi maaari ang wika. Yung palang tinutukoy niyang punong kahoy dyan, doon ang galing yun doon sa mangangaral eh, no? Opo. Makikilala niyo yung mga bulaang propeta sa kanilang mga bunga. Hindi maaaring magbunga ang mabuting punong kahoy ng masama. At hindi naman maaaring ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Kaya sa kanilang bunga makikilala nyo sila, yung mga bulaang propeta. Opo. Ang tinutukoy na puno dyan, yung mangangaral. Eh ano naman ang bunga? Yung kanilang bunga, yung sinasabi ng kanilang bibig. Yung kanilang aral. Kaya hindi pwede na yung mabuting punong kahoy mangaral ng masamang aral. At hindi naman po pwede yung masamang punong kahoy ay mangaral ng mabuting aral. Walang possibility ron. Hindi miyembro yon at hindi lalong anak yon. Kasi yung anak hindi po pwedeng maugnay sa kasalanan ng ama, sabi ng Biblia. Hindi mananagot ang ama sa kasalanan ng kanyang anak. Hindi mananagot ang anak sa kasalanan ng kanyang ama. Hindi pwede ang possibility ganun ang interpretasyon. Eh ano ang interpretasyon? Yung sinabi ni Kristo, na ang masamang punong kahoy, makikilala sa kanyang bunga, yung bulaang propeta. Eh, saan mo ba makikilala ang mangangaral, kundi sa aral? Di ba? 7:17 ng Juan. Kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Ayun, ang makikilala yung aral. Doon mo makikilala yung punong kahoy. Doon sa aral o doon sa turo o sa bunga. Hindi pwedeng yung mangangaral na totoo, mangaral ng masama. Hindi naman po pwede yung masamang mangaral ng totoo. Kaya ang sabi sa pasyon, ang kaniyang mga aral, masasama, di katwiran, maglang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Ang lahat niyang kasama, mamamansag na propeta, hihibuan ang lahat na ng magsisampalataya sa lihis na aral niya. Ayan. Yan yung masamang mangaral. Ang aral, lihis. Ang kanyang mga aral, masasama't di katwiran. Makikilala ang mangaral sa aral. Gaya ng puno na nakikilala sa bunga. Kung ang mangangaral ay puno,
meron siyang bunga. At ang bunga niya, yung aral na kanyang inilalabas sa kanyang bibig. Kaya po, makikilala niyo ang mangaral kung sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang itinuturo. Hindi pwedeng ang mangangaral na sa Diyos ay magbunga o mangaral ng masama. At hindi naman pwede yung masamang mangaral ay magbunga o mangaral ng katwiran o ng mabuti.